Maagang nagising si Amanda ng araw na iyon. Napakaraming ang dapat gawin dahil nakikita na lamang siya sa kanyang tiyahin. Sigurado kasi siyang magagalit ito kapag tinanghali na siya ng gising. Kaya naman alas 5 pa lang ng umaga ay nagluluto at gumagawa na siya ng mga gawaing bahay. Nagulat siya na marinig ang pagtawag ng tiyahin. Paniguradong may uutos na naman ito sa kanya. "Ang kupad mong kumilos, Amanda! Ipagtimpla mo ko ng kape. Dali!" Utos ito sa kanya na tila donya. Hindi mayaman ang pamilya ng Tia Rosita niya, sapat lang ang kinikita ng mga ito sa palengke. Kaya pagod na pagod siya dahil siya lang ang inaasahan ng mga ito sa lahat. Ang mga anak nito ay tamad at utos din ng utos sa kanya. "Opo, saglit lang po," sagot ni Amanda. Agad siyang tumalima para ipagtimpla ito ng kape. Maging siya ay kanina pang kapeng-kape, pero dahil gusto niyang maagang matapos ang gawaing bahay, hindi muna siya nagtimpla ng para sa kanya. Kapag sumasapit kasi ang alas 10 ng umaga, ay sumisilip siya sa katapat na bahay. Sa ganoong paraan ay nakakalibre si Amanda ng pag-aaral dahil isang tutor ang kapitbahay nila. Kuminsan naman ay pinapapasok siya nito. Kaya kahit nadalaga na, ay hindi siya nahihiyang makiupo sa mga batang tinuturuan nito. At sa edad niyang 19, ay hindi pa siya marunong magsulat. Kaya swerte namang tinuturuan si Amanda ng mabait na kapitbahay nila. Kahit na nahihirapan siyang pagsabayin ang lahat, mabuti na lamang ay hindi siya nauhuli ng tiyahin niya. Pinilit niyang gampanan ng maayos ang trabaho. Nagtiis si Amanda para sa pangarap niya. Balang araw ay aayon din ang panahon sa kanya. Dahil ulilang lubos, ay walang ibang aasahan si Amanda kundi ang magsariling sikap para sa sarili. Isang araw, pagkalabas niya sa bahay ng tutor na si Jessa, ay siya namang pagtawag ng tiyahin. Mabuti na lamang at nakalabas kaagad siya. "Amanda! Kanina ka pa hinihintay ah. Saan ka ba galing? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, linisin mong sapatos ko. Magsisimba ako ngayon. Manghihingi ako ng biyaya kay Lord." Pahayag ng tiyahin. Narinig naman ito ng bunsong anak nitong si Dina. "Hay nako ma, paano ka pakikinggan yan? Panay ang sugal mo," sabi ni Dina. "He, huwag kang makikialam ah. O siya Amanda, bilisan mo na," utos ng tiyahin. "Opo tita." "Siya nga pala, Amanda. Pagkatapos mo gawin ng utos si Mama, pakiplansya na rin ang uniform ko," utos sama ni Dina. "Oo," mabilis ang sagot. "Kumilos ka na, magpaplansya ka pa." Pahabol na saad ng tiyahin. Halos araw-araw ay ganoon ang buhay ni Amanda. Puro pahirap at pasakit, pero mas pinili niyang maging mapagkumbaba. Doon siya nakatira. Doon siya kumakain at wala mang inaabot na pera. Ang mga ito sa kanya ay okay lang. Sapat na para sa kanya ang pagtira roon. Pagkatapos gawin ang pinag-uutos ng tiyahin at pinsan, ay inasikaso naman niya ang bakuran. Naglinis ang garden. Marami siyang pananim na bulaklak. Dahil sa kanya ay maganda ang bakuran ng tiyahin. Mahilig talaga kasi siyang mag-alaga ng mga bulaklak at magtanim. Isang araw ay umuwing mainit ang ulo ng tiyahin. Mahina daw ang kita ng paninda nila sa palengke, kaya sigurado siya magtitipid na naman sa pagkain ng tiyahin. Ganon madalas kapag wala itong pera o kaya naman ay natalo sa sugal. Kapag minamalas ay one day one eat na naman siya, habang ang buong mag-anak nito ay masayang kumakain. Tiniis yun ni Amanda. Iniisip na lang niya ay hindi habang panahon ay ganoon ang kalagayan niya. Isang araw, kinausap siya ni Chessa, ang tutor na kapitbahay. "Alam mo, Amanda, nakikita ko sa iyo na matalino ka. Sayang nga lang at hindi ka nakapag-aral. Kung mayaman nga lang ako, tutulungan kita. Kaso, isa rin akong nangangailangan. Hayaan mo, kapag nakaluwag ako, aabutan kita ulit." Wika ni Chessa matapos abutan siya ng 100. "Naku Ate Chessa, okay lang.
Hindi ko naman kailangan ng pera. Libre naman sa lahat ng tiyahin ko. Napabuntong hininga na lang si Chessa. Alam kasi nito ang kalagayan ni Amanda. Basta, kapag nakaluwag ako, bibigyan kita. Ani nito. Salamat po. Sige na po, uuwi na ako. Magluluto pa po pala ako. Paalam niya dito, saktong nakita siya ng tiyahin. Anong ginagawa mo dyan, babae ka? Napakaraming trabaho dito sa bahay. Nakuha mo pa makipagchismisan. Galit na singhal ng tiyahin sabay hablot ng buhok niya at kinaladkad siya papasok sa bahay. Aray ko! Tita! Ang buhok ko! Masakit po! Daing niya, ngunit hindi siya tinantanan nito at inginudngod siya sa lamesa dahil naghihintay sa kanya doon ang mga lulutuin niya. Ano? Tinatamad ka na ba? Kung tinatamad, mas mabuti pang lumayas ka na lang rito. Umiyak na naiwan sa kusina si Amanda habang inumpisa magluto. Ganoon naman palagi. Hindi siya pwedeng magpahinga. Bawal siya magpahinga ni umupo nga ay hindi niya magawa. Dahil kapag nakikita siya ng mga ito, ay sinisigawan siya. Isang umaga, alas 7 na ay nasa higaan pa rin siya. Masama ang pakiramdam ni Amanda, kaya maya-maya ay narinig niya ang kalabog ng pinto na tinutulugan niya. Amanda! Tanghali na! Ano balak mo? Gutumin kami? Hindi man niya nakikita ay alam niyang nangangalaitis sa galit ang tiyahin. Mabagal na tumayo si Amanda at dahan-dahang binuksan ng pinto, ngunit palad ng tiyahin ang sumalubong sa kanya. Aray ko po, tita! Nasasaktan na po ako! Hindi pa ito nakontento. Kinuha pa nito ang suot na tsinelas at hinampas sa kanya. Masama pong pakiramdam ko, anya sa tiyahin. Wala akong pakialam. Ang obligasyon mo sa amin ang gawin mo. Aba, matagal ka nang narito. Simula nang mamatay yung sakitin mong ina. Nakayukong lumabas ng kwarto si Amanda upang magluto. Pilit niyang nilalabanan ang masamang pakiramdam kahit na parang mawawala na siya ng malay. Lahat yun ay tiniis si Amanda. Wala naman siyang ibang mapupuntahan. Ito lang ang kamag-anak na kilala niya, kaya nagtiis ang dalaga. Isang araw, gusto sana ni Amanda na pumunta sa bahay kina Chessa, ngunit nag-aalala ang dalaga na baka mahuli na naman siya ng tiyahin at masaktan na naman ng mga ito. Kaya nagpa siya na lang ang dalaga na magbasa at mag-self-study para sa kanyang sarili. Isang araw, inutusan siya ng tiyahin na pumunta sa palengke. Malayo ang nilakad niya dahil hindi siya binigyan ng pamasahe ng tiyahin. Ang katwiran nito ay sayang at pwede naman daw lakarin, kaya na makarating siya sa palengke ay naliligo na siya sa pawis. Iha, sumakay ka na. Kanina pa kita napansin sa palengke. Puna ng isang ginang nagmaneho ng kotse. Hindi pa ito ganong katanda. Tumigil sa paglalakad si Amanda. Naku, salamat po. Pero nakakahiya. Pawisan na po ako. Huwag ka mahiya. Sumakay ka na. Kawawa ka naman. Ako nga pala si Mrs. Cruz. Napilitang sumakay si Amanda kahit nahihiya. Salamat po, Mrs. Cruz. Parang natatandaan kita. Hindi ba at ikaw ang kasambahay ni Rosita? Opo, pero tiyahin ko po siya. Ganun ba? Siya ba ang nagpapaaral sa iyo? Kaya pinagsisilbihan mo sila? Biglang nalungkot si Amanda. Gusto ko nga po sana mag-aral, kaso ayaw naman po nila. Malaki ang utang na loob ko sa kanila. Sila na po kasi ang nagpalaki sa akin. Gusto mo bang mag-aral? Gusto mo bang lumipat sa akin para matulungan kita? Naku, hindi papayag si tita. Baka saktan lang niya ako ulit kapag umalis ako. Sinasaktan ka ni Rosita? Natigilan si Amanda. Natakot siya na magsabi ng totoo sa ginang. Nang makarating ay agad na nagpasalamat si Amanda. Salamat sa pagsasakay, Mrs. Cruz. Napakabait po ninyo. Magsabi ka lang kung gusto mo. Malaki ang utang sa akin ni Rosita.
kaya pwede kitang kunin sa kanya. Salamat po. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko pa naman po. Tumango si Mrs. Cruz na makaalis na siya. Hindi na ito nagsalita pa. Pinanood na lang ni Mrs. Cruz ang naglalakad ng si Amanda. Amanda? Bakit ka sumakay sa kotse ni Mrs. Cruz? Anong pinagsasabi sa'yo ng babaeng yon? Wala naman po, tita. Nadaanan niya lang po ako kanina habang naglalakad. Ayokong nakikipag-usap ka sa babaeng yon, ha? Iwasan mo siya. Opo, tita. Sabi niya upang hindi na ito magalit pa. O siya, sige. Magluto ka na at pupunta ako sa kasino mamaya at pakaswertihin. Agad niya naman tinugon ng utos ang tiyahin at pagkatapos ay gawaing bahay na naman ang inatupag ni Amanda. Kaya pagod na pagod siya at maagang nakatulog. Masama ang pakiramdam ni Amanda kaya hindi niya namalayan ng oras. Nagising si Amanda na maramdaman ang sakit sa tagiliran. May tumadyak sa kanya. Bumangon ka riyan! Iligpit mo lahat ng damit mo at aalis ka na rito. Aray ko po! Bakit po, tita? Wala po ako mapupuntahan. Bilisan mo dyan at baka mainit ang naghihintay sa'yo sa labas. Natalo ako sa sugal, kaya ibinenta kita kay Romeo. Ha? Sino po yun? Bakit naman akong kapalit, tita? Naiiyak na sambit ni Amanda. Huwag mo akong dramahan dyan. Kilos na! Walang nagawa si Amanda kundi ligpitin ang mga gamit. Pagdating sa sala ay nadatnan niya doon ang isang matandang lalaki. Tita, huwag niyo po ako ipikay. Natatakot na sabi ni Amanda. Romeo, ikaw na ang bahala sa kanya. Batang-bata yan, hindi pa magkaka-boyfriend. Sige, Rosita. Halika na, iha. Alinlangang sumama si Amanda. Umiiyak na siya sa pagmamakaawa sa tiyahin, ngunit hindi siya nito pinagbigyan. Huwag kang mag-alala, iha. Nasa mabuting kamay ka. 5 taon ang lumipas. Dahil sa pagsusugal ay naghirap ang tiya Rosita ni Amanda. Maging ang bahay nila ay naibenta at nangupahan na lang sila. At dahil wala namang alam na trabaho mga anak, ay napilita maging kasambahay si Rosita. Pumasok itong katulong sa isang mayamang pamilya sa kanilang bayan. Balita ni Rosita na malaki ang magpasahod at mabait ang mga ito sa kasambahay at itinuturing na pamilya. Saglit lang po. Pababa na si ma'am at sir. Hintayin nyo na lang po dito sa sala. Wika ng guard sa kanya. Sige, hihintayin ko na lang dito ang magiging amo ko. Maya-maya ay bumaba ang isang gwapong lalaki. May bitbit itong bata na sa tingin ni Rosita ay anak nito. Hello, ikaw po bang papasok na katulong? Ako si Miguel. Ang asawa ko si Manda ang nag-i-interview sa inyo. Oh, ayun na pala siya. Sumunod ng tingin si Rosita sa babaeng pababa ng hagdan. Nanlaki ang mata ng ginang na makilala ang babae na hindi man lang nakitaan ng pagkagulat nang makita ang tiyahin. Amanda? Ikaw ba yan? Ako nga po. Bakit dito niya gusto mag-apply? Walang kangiting-ngiting tanong ni Amanda. Hindi ko alam na dito ka nakatira at hindi ko alam na mayaman ka na pala ngayon. Dahil akala mo napahamak na ako. Akala mo dahil binenta mo ko ay napariwara na ako. Ganon ba, Tita Rosita? Patawarin mo ko, Amanda. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Pasensya na. Hindi kita matatanggap sa bahay ko. Hindi dahil ayokong makita ka, kundi ayokong gawin sa iyo ang ginawa mo sa akin noon. Maghanap ka na lang ng ibang mapapasukan. Patawad, pamangkin ko. Marahil ito na ang kapalit ng pagmamaltrato ko sa iyo. Naghihirap na kami ngayon. Tumayo ito at nahihiyang lumabas ang mansyon. Hindi na nagsalita pa si Amanda. Naroon ng awa niya sa tiyahin. Ngunit kapag naaalala niya ang mga hirap na dinanas noon, ay nakakaramdam siya ng galit.
Alam niyang darating ang araw na maghihilom din ang sugat, pero sa ngayon ay ayaw niyang pilitin ang sarili. Mabuti na lamang ay mabait ang Diyos sa kanya. Si Mang Romeo ay driver ni Mrs. Cruz na nagkunwaring mayaman para bigyan ng malaking puhunan sa sugal si Rosita. Ngunit dahil natalo at hininging kapalit na matanda si Amanda, dahil doon ay napilita si Rosita na ibenta si Amanda. Naging maganda ang buhay ni Amanda. Pinag-aralan at pinamanahan siya ni Mrs. Cruz na byuda at walang anak, hanggang sa nakilala niya ang pamangkin nitong si Miguel at napangasawa niya. Ang buhay ay parang roller coaster. Minsan nasa taas at minsan nasa baba. Depende sa ikot nito. Ang importante, kahit saan man tayo nakatuon, ay dala-dala natin sa puso natin ang pagiging makatao, dahil hindi natin alam ang mangyayari sa atin sa hinaharap. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!